Pinagkalumuli sa amin, ang banal na Diyos, hallelujah, aming kang napapurihan sa araw na ito, O Diyos. Salamat sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga anak, ang banal na kapiling namin sa aming pagsamba. Dakilang Diyos sa araw na ito. Mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos sa panalangin namin, beloved, Honorable Pastor, God, hallelujah. Mahal na Panginoon, mo kaming patnubayan, kabayan, O Diyos, sa ganang akin wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw ang aking naasahan, dakilang Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, sumuhad lang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, we pray, O God, hallelujah. Anoint thy word, O Lord, hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. At bago pong lahat mga minamahal, nais kong ipaabot ang aking pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sumangin mahal. Say praise the Lord mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon ng lahat ng kadakilaan ay tanging-tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At patuloy natin mga minamahal, inaalaala ang pinagpalang pangangaral, mga minamahal, pagtuturo sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At pagbati po mga minamahal sa the Almeda family, purihin ang ating mahal na Panginoon at sa lahat po ng mga mangangaral, sa lahat po ng mga manggagawa, at sa lahat ng ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran, mga minamahal ko, sa lahat ng ating mga baguhan, mga bisita, mga kapatid sa hapong ito. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you so much po. Praise God. Kayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat kayo po'y nasa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Purihin natin nakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Mga mahal, dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 32 po tayo mga kapatid. Magkaroon tayo ng Bible study mga minamahal. Nais kong dalhin mga kapatid sa inyo ang isang napakahalagang mga minamahal, pundasyon ng ating pong banal na gawain, ating pong banal na church, mga minamahal ko, hallelujah. Itong patungkol po ito sa ating Holy Supper mga kapatid. Amen. Praise God, hallelujah. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 32 po tayo. From the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 32. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat his bread and drink his cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tagalog, mga mahal, basahin natin. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 32. Amen. Praise the Lord. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ipinagkalulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di narapat
ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasati ng tao ang kaniyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Datapat kung tayo hahatulan ay pinarusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Praise the Lord. Minamahal, kunin natin ang ating title dito po sa verse 29. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Amen. Title po natin, minamahal, not discerning the Lord's body. Praise the Lord. Not discerning the Lord's body, ibig sabihin, hindi natin pagkilala sa katawan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Muli kong ulitin sa Tagalog, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Nakikinig po ba lahat? Mga mahal, isulat natin ang ating pong pag-aaral, mga kapatid. Napakahalaga po nito. Ang Lord's Supper, mga minamahal ko, ginagawa po yan ng maraming mga churches ngayon. Pero mga minamahal, majority, mga kapatid, hindi po nalalaman ng marami yung malalim na meaning ng ating pong Holy Supper. Malaki po ang kaugnayan, mga minamahal, nitong ating Holy Supper sa ating kaligtasan at sa ating pong pagiging Kristiyano. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord. Sabi ng Bible, mga minamahal ko, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Ang katawan po ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay literal na nawasak. Literal, mga minamahal, na sinira. Walang awa, mga minamahal ko, na pinahirapan ng dakilang Diyos. Pinagbubugbog ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ng mga tao na kahit sino na lang sumusuntok sa mukha ng dakilang Diyos. Kaya kung mabasa mo ang Matthew chapter 26, verse 66 hanggang 68, mga minamahal, tingnan natin ang talatang ito. Matthew chapter 26, verse 66 hanggang 68. From the book of Matthew, chapter 26, verses 66 to 68. What think ye? They answered and said, He is guilty of death. Then did they spit in his face and buffeted him, and others smote him with the palms of their hands, saying, Prophesy unto us, thou Christ, who is he that smote thee? Amen. Amen. Tagalog, may mahal. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 66 hanggang 68. Ano ang akala ninyo? Nagsisagot sila sa kanilang sinasabi, karapat-dapat siya sa kamatayan, na makagayo niluraan nila ang kanyang mukha at siya ay kanilang pinagsusuntok at tinatampar niya siya ng iba na nagsabi, hulaan mo sa amin, ikaw ay Kristo, sino ang sa iyo'y bumugbog? Amen. Tinakpan ang mata ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at pagkatapos siya po ay sinusuntok kung sino na lamang po ang sumusuntok. Dinuduraan ang kanyang mukha, mga minamahal, at siya po ay sabi sa kanya, hulaan mo ngayon, Kristo. Sino ang bumubugbog sa iyo? Walang kasalanan ng dakilang Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord. Subalit ginawa sa ating dakilang Diyos ang mga bagay na iyon. Mga minamahal, inaakala ng tao, mga kapatid, na siya'y pinarusahan ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ngunit ang sabi ng Biblia, Isaiah 53 verse 4 and 5,
Surely he hath borne our griefs and carried our sorrow, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Sabi ng 5, napakaganda nitong 5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. That the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Sa kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, nagsigaling tayo saan? Hindi lang sa karamdaman sa physical. Mga minamahal, nagsigaling tayo sa ating mga kabuhayan. Nagsigaling tayo manginmal sa ating kahirapan. Amen. Hallelujah. Binago ng Diyos ang ating mga buhay. Pinagpala ang ating mga buhay. Pinagaling ng dakilang Diyos ang ating mga karamdaman na bunga ng kasalanan. Mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Yan ay bunga manginmahal ng panalangin ng propeta ng Diyos. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, manginmahal. Hallelujah. Kaya sabi ng dakilang Diyos, take it. Drink it. Take it. Ibig sabihin yan, manginmahal, tayo po ay naging partaker ng kanyang katawan. Nung panahon, mga kapatid, nagkaroon sila ng huling hapunan, mga minamahal. Kumain sila, mga kapatid, sa isang tinapay. Sa dami nila, mga minamahal ko, biniyak, mga kapatid, ang mga tinapay na yan. Binigay ng mahal na Panginoon sa kanyang mga disciple. Sabi ng mahal na Panginoon, ito ang aking katawan. Amen. Anong nakikita natin doon, mga minamahal? Anong mensahe, mga kapatid ko? Ito po ay symbol na part tayong lahat ng katawan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Take it. Kainin ninyo. Ito ang aking katawan. Partaker tayong lahat sa katawan ng ating dakilang Diyos. Sa inais ng mahal na Panginoon, mga mahal, na ating pong unawain, mga kapatid ng mainam, bakit isinasagawa natin yung Holy Supper? Mga minamahal ko, bakit kinakailangan, mga mahal, unawain natin? Gusto ng dakilang Diyos, unawain natin, mga mahal, bakit tayo nag-take ng Holy Supper? Amen. Gusto ng dakilang Diyos, unawain natin itong ating ginagawa. Mga mahal, bakit? Para hindi maging walang kabuluhan, mga mahal, sa buhay natin ito. Amen ba? At para hindi magalit ang Diyos. Sapagkat ang hindi po nakikiisa sa Holy Supper, hindi po kabahagi ng katawan ng ating dakilang Diyos, which is the church. Kapag hindi tayo nag-take ng Holy Supper, may mahal, so hindi tayo kabahagi ng Church of the Living God. Hindi tayo kabahagi sa kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. At mga mahal, ito po ay sign na paghamak po natin sa kahirapan ng dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. At wala tayong pananampalataya. Amen ba? At kapag hindi tayo nag-take ng Holy Supper, mahal, hindi natin alam, unti-unting tumitigas ang puso natin, mga kapatid. Unti-unting lumalayo, mga minamahal ko, ang dakilang Diyos sa atin. Amen. Sapagkat ang sabi ng dakilang Diyos, take it. Take it. Drink it. Isang tinapay, isang saro, mga minamahal, ng katas ng ubas, mga kapatid. Ininom ng lahat, mga minamahal. Kinain ng lahat. Ibig sabihin, we are one in the body of Christ. Dapat isa tayo sa katawan ni Kristo. Dapat walang humihiwalay. Amen. Dapat walang nagsasarili ng paniniwala. Dapat, mga minamahal ko, tayo po'y merong isa lamang doktrina. Sapagat meron lamang tayong isang pastor. Amen. And we have one faith and one Lord and one baptism. Amen. Dapat isa lang ang mind natin. Dapat isa lang, mga minamahal, ang goal natin. Ang mind natin, ang goal natin, mga minamahal, ang desire natin, dapat isa lang. Lumago ang gawain ng Diyos. Itaas natin ang pangalan ng mahal na Panginoon dito sa Bataan. Amen. Praise the Lord. Kaya natin ginagawa ang mga minamahal ang Holy Supper. It is a memorial. Inaalaala natin, mga minamahal ko. Sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid, sa ating nabasa, this do in remembrance of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Kaya natin ginagawa yan, mga minamahal, para alalahanin natin, mga kapatid ko, sa tuwing kakanin natin ang tinapay na yan, ginugunita natin, mga minamahal, yung binugbog at pinahirapang katawan ng dakilang Diyos. Amen? Sa tuwing iinumin natin, mga minamahal ko, ang katas ng ubas, mga kapatid, ginugunita natin yung kanyang dugo na umagos sa kanyang buong katawan, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo, na siyang naghugas ng ating mga kasalanan. Minsan meron akong nakita, mga minamahal, sa isang outreach. Holy Supper po natin, mga kapatid. Pagdating po ng iinumin na po natin, kakainin natin yung tinapay, mga minamahal. Basta na lang isusubo, mga kapatid. Ngunguyain. At titingnan mo na yung anak kung nasaan. Pagkatapos dadamputin, mga minamahal, yung grape at saka iinumin, mga kapatid ko, at saka merong ginagawang iba. Mahal, walang kabuluhan. Mga kapatid ko, kinakailangan po pag isinagawa daw natin, mga minamahal, mula sa ating mga puso. Yung umiiyak ka, tumatangis ka, mga minamahal. Hallelujah. Nagpapasalamat ka sa tuwing iinumin, tuwing kakainin mo yung tinapay, mga minamahal. Maalala mo, mga kapatid ko, yung piniringan yung mata ng dakilang Diyos. At siya po'y sinusuntok ng kung sino ang sumusuntok. Mga mahal, nabasa natin sa banal na kasulatan. Sabi ng mga tao, hulaan mo, Kristo, kung sino ang bumubugbog sa iyo ngayon. Amen. Yan ay dahil sa ating kasalanan. Amen. Amen. Matthew chapter 26, verse 28, mga mahal. Basahin natin. From the book of Matthew, chapter 26, verse 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Amen. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Amen. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Nagkaroon tayo, mga minamahal ko, ng new covenant sa dakilang Diyos. Dahil sa shedding of the blood of the Lord. Amen. Nagkaroon tayo ng covenant. Nung minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, dati tayong kaaway ng Diyos. Sabi ng Bible, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of our Savior. Mga mahal. Amen. Dati tayong kaaway ng dakilang Diyos, sumalit ng dahil po sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mga mahal, pinakipagkasundo tayo sa mahal na Panginoong Diyos. In the body of His flesh, sabi ng Bible, through death, to present you holy and unblameable, mga minamahal ko, sa kanyang harapan. Amen. Tingnan natin, minamahal, Colossians chapter 1, verse 22, mga kapatid. Colossians chapter 1, verse 22. From the book of Colossians, chapter 1, verse 22. In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Amen. Amen. Unblameable and unreprovable in His sight. Sa aklat ng taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 22. Gayon may pinapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Imagine, mga kapatid ko, dati tayong kaaway ng dakilang Diyos. Mga minamahal, wala tayong karapatan tumawag ng Ama sa dakilang Diyos. Mga kapatid, subalit sabi rito, dahil, mga minamahal, sa kanyang kamatayan, dahil sa ang kanyang katawan, mga minamahal ko, yung kanyang laman, mga kapatid ko, ay kanyang ibinigay, hain sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, para maiharap lang daw tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid, na walang kapintasan sa kanyang harapan. Amen. May mahal, siyang gumawa ng paraan, mga kapatid,
para tayo po ay luminis sa kanyang harapan. Wala kang binayad sa mahal na Panginoon. Wala tayong ibinayad sa dakilang Diyos kahit kusing, kahit singko. Mga mahal, ang biyaya ng mahal na Panginoon ang siyang ibinigay niya sa atin, mga kapatid, para tayo'y maging karapat-dapat. Amen. Para tayo daw, mga mahal, ay harap ng dakilang Diyos na banal sa kanyang harapan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Bible, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung wala pong pagdanak ng dugo, mga mahal, wala pong kapatawaran. Amen? Kaya pinapahayag natin, mga minamahal, ang Holy Supper na ito, hanggang sa pagbabalik ng dakilang Diyos natin. Mga minamahal, once a month, mga kapatid, ginagawa natin ito hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung gagawin natin, minamahal, ang Holy Supper, mga kapatid ko, isinasagawa natin ito, mga minamahal ko, with reverence. May paggalang, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Mga mahal, excited ka, mga kapatid ko. Tayo po ay nagsasagawa ng Holy Supper, mga mahal, to be done with reverence, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians 11:27, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Kaya kinakailangan dapat maging mahal ang mga anak ng Diyos worthy. Amen? Dapat, karapat-dapat daw, mga minamahal ko, with respect for the supreme price Jesus paid for our sins. Hindi ito basta-basta. Hindi ito maging mahal laro. Amen? Hindi ito programa ng tao. Amen? Mga minamahal, yung ginagawa natin, mga kapatid ko, ito po ay napaka-precious sa mata ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, examine yourself. Mga minamahal. But let a man examine himself, sabi ng verse 28. Mga kapatid, itong mga talatang ito po yung ating binasa kanina, yung unang-unang mga talata natin. Iniisa-isa ko lang, mga minamahal. Sabi ng 28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup, mga minamahal. So ito po'y ginagawa natin, mga kapatid, nagsisisi muna tayo. Mga mahal, nagsusumamo tayo sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang mga kahinaan, mga minamahal na sumpungan sa atin, mga kapatid, alam natin ang dakilang Diyos ay mapagpatawad. Amen? Hindi lang kayang patawarin ng dakilang Diyos, mga mahal, isa lang, yung mamusong ka sa kanyang Holy Spirit. Amen ba? May babalang dakilang Diyos, mga minamahal. May babalang dakilang Diyos, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Mga minamahal, kasalanan ng dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi tayo nagiging worthy to take the bread and blood. Nakikinig po ba kayo? Ano po yung major reason ng kasalanan ng mga Kristiyano, mga minamahal, kung bakit hindi tayo nagiging worthy? Sabi ng 29, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the body of Christ. Dito tayo, mga minamahal, sa huli. Not discerning the Lord's body, mga kapatid. Pakinggan po ninyo, mga minamahal. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Sa church, mga minamahal, naglagay ang dakilang Diyos ng mga kaloob, ng mga gift, spiritual gift. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 hanggang 10, ay mahal, basahin muna natin. Unang Korinto kapitulo 12, talatang 8 hanggang 10. From the book of 1 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Amen, amen, hallelujah. Kaya di Tagalog, mga mahal. Ito sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 12, versikulo 8 hanggang 10. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan,
at sa iba'y ang salita ng kaalaman, ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon din sa Espiritu. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling, sa isang Espiritu. At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkikilala sa mga Espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Amen. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Mga minamahal, tayo'y katawan ng dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, bakit may mga mananampalataya na hindi nagiging active sa kanilang spiritual, mga kapatid? Anong dahilan, mga minamahal? Hindi natin nadidiscern kung ano yung kulang na part sa body of Christ. Hindi natin dinidiscern, mga minamahal, hindi natin inaalam kung ano po ang mga ministry natin sa loob ng church. Amen. Praise the Lord. Hindi natin dinidiscern, mga minamahal, yung kahalagahan ng mga position natin sa katawan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, sa church. Amen. Kaya hindi tayo nagiging active. Ito pa ang danger. Verse 30, 1 Corinthians chapter 11. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. Namatay ang ibig sabihin niyan. Marami sa inyong namatay, marami sa inyong may sakit, mahihina ang katawan, mga kapatid. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep, mga kapatid. Spiritually, sa loob ng church, mga minamahal, marami pong may sakit. Marami pong mahihina ang faith, mahina ang spiritual. Namamatay ang faith, mga minamahal. Hindi kasi natin nadidiscern, hindi kasi natin pag-discern, minamahal, sa body of God, body of the Lord. Amen. Bakit may mga Kristiyanong nagkakasakit ng spiritual? Mahina ang kanilang spiritual? Namamatay yung pananampalatayang mga minamahal? Ang taong patay, mga kapatid, kaya patay na yan, mga minamahal, wala nang dugong dumadaloy sa mga ugat niyan. Amen ba? So mga minamahal, kung hindi ka involved sa kahit anong duty sa church, hindi ka kabilang sa katawan, mga minamahal, na gumagawa, mga kapatid ko, sa loob ng church. Hindi ka kasamang gumagawa sa katawan ni Kristo ng mahal na Panginoon. Amen ba? Ulitin ko, kung hindi ka involved na sa kahit anong duty sa loob ng church, mga mahal, hindi ka kabilang sa katawan. Bakit? Sapagkat hindi ka gumagawa sa katawan ni Kristo. Hindi ka kasamang gumagawa, mga mahal, sa katawan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya check natin. Baka patay na yung faith natin. Amen ba? I-check natin, mga mahal, yung sarili natin. Baka patay na, baka naghihingalo na yung faith natin, mga kapatid ko. Ako po magbabasa ng mga talatang ito. Mga mahal, Matthew chapter 25, verse 13 hanggang 30. Matthew 25, verse 13 hanggang 30. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw niyang oras ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paparoon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at pinamahala sa kanilang mga pag-aari. Sa kanya ang kanilang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talentong, isa'y 2 at isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanyang kaya. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kaya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, na hindi ko kaya. Hindi ka bibigyan ng dakilang Diyos ng kakayanan kung hindi mo kaya. Amen po? Praise the Lord. Kapag ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nangusap, anak, magbigay ka ng ganito. Huwag mo sabihin, wala akong maibibigay, mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat matalino ang dakilang Diyos, hindi kanya kakausapin kung wala kang ibibigay. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Ang isa'y binigyan ng 5 talento, ang isa'y 2, at isa'y 1, at sa bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at pinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon
at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Mabuting gawa, mabuti tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, tarito ako'y nakinabang ng 2 talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay, pamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinahasikan at nag-ani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking tinago sa lupa ang talento mo, narito na sa iyo ang iyong sarili. Datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana saganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Sapagat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay iyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa galit ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa isang binigyan ng 1 talento lang, mga kapatid, pero hindi niya pinagyaman, mga minamahal, sa galit ng mahal na Panginoon, itapon siya sa labas, sa kadiliman. Sa impyerno po yun. Kaya mga minamahal, nawawalan ka ng impartation sa mga may init na Kristiyano, mga minamahal, kapag hindi natin alam, mga kapatid, kung ano yung ating dapat gawin sa loob ng church. Amen. Kung hindi tayo nakikiisa, mga minamahal ko, sa gawain sa loob ng church, mga kapatid ko, nawawalan ka ng impartation sa mga maiinit na mananampalataya. Isa pang danger, mga kapatid, makikita natin dito, mga minamahal, sa ating nabasa. Ang dakilang Diyos ay kukuha ng replacement mo. Replacement ko. Ano yun? Papalitan ka ng Panginoon. Papalitan tayo ng dakilang Diyos. Sabi ng 28, alisin nga ninyo sa Kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati ng nasa Kanya ay aalisin sa Kanya. Nakikinig po? Merong 1 talento na lang, hindi pa ginamit, mga minamahal. Hindi pa nagpagamit. Sabi ng mahal na Panginoon, alisin nyo sa Kanya yan. Alisin nyo. Ibigay nyo sa may 10 talento. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Kapag hindi tayo gumawa sa mahal na Panginoon, magtataka ka na lang, mga minamahal. Wala na yung talentong nasa iyo. Ibinigay na sa iba. So ang Diyos, ang mahal na Panginoon, kukuha ng replacement mo. Amen. Kahit sa 12 apostol, natanggal yung isa. Nawala yung isa, si Judas Iscariote. Tinanggal sa kanya, mga minamahal ko, yung kanyang tungkulin. Pinalitan siya, mga kapatid. Bakit? Ano ba ang mga minamahal ang naging history ni Judas Iscariote? Di ba siya po ay nagbigti? Amen po ba? Pero manginmahal ang nakikita ko ron, mga kapatid ko, ay hindi po literal manginmahal na lubid ang pumatay kay Judas Iscariote. Ang pumatay kay Judas Iscariote ay may 4 na bagay, manginmahal, na nakita ko dito. Yung thread of selfishness. Isa yan sa pumatay. Isa yan sa nagtanggal, mga minamahal, sa posisyon ni Judas Iscariote. Pagiging makasarili. Pangalawa ay sin of
hypocrisy. Pangatlo ay the thread of iniquity. Pang-apat, thread of materialism. Amen. Wala siyang iniisip kundi sarili niya lang. Wala siyang iniisip mga minamahal kundi yung kapakinabangan niya lang, mga minamahal ko. Kaya tinanggal siya, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Amen. So kung hindi tayo makikiisa, kung hindi tayo gagawa, mga minamahal, sa body of Christ, papalitan ka ng Diyos. Amen? Amen po ba? So maging bahagi tayo sa katawan ni Kristo. Maging bahagi tayong lahat sa katawan ng mahal na Panginoon. Mga mahal, tinawag tayo ng dakilang Diyos, hindi taon tumawag sa atin. At binigyan tayo ng ating beloved parents in the Lord, mga ngalaga ng ating kaligtasan. Ngayon, mga minamahal ko, pwede na tayong paggamit sa mahal na Panginoon. Pwede na tayong tumayo, mga minamahal. Pwede na tayong humayo, mga kapatid. Amen. Pwede na tayong mga minamahal pagpatutuo sa iba. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, humayo tayo, mga kapatid. Magdalag tayo ng mga bisita, ng mga kaluluwa sa Church of the Living God, mga minamahal. Yan ang unang-una nating assignment. Amen po ba, mga minamahal? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Makabahagi tayo sa lahat ng gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sapagat kung hindi tayo makikibahagi, mag-take over po ang diablo sa buhay natin. Kung hindi ka magpagamit sa Diyos, sino ang gagamit sa iyo? Amen ba? Kung hindi tayo magpasakop sa kalooban ng Diyos, mga mahal, sino, mga kapatid ko, ang pupunta sa iyo? Sino ang lalapit sa iyo? If God is with us, who can be against us? Amen. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Ngayon, kung ang Diyos ay hindi sumasa atin, mga mahal, sino ang lalapit sa atin? So be wise. Amen. Be wise. Isa tayo sa katawan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Siglahan po natin yung palakpak natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah, mga mahal. E patuloy tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod. Huling talata po natin, mga mahal, bago tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. 1 Peter chapter 4, verse 10. Pinaghahanda na po natin ang ating mga instrumentalist, mga mahal. From the book of 1 Peter chapter 4, verse 10. As every man had received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Amen. 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 Tagalog po. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay paglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, ipaglingkod natin sa dakilang Diyos, ano man meron tayo. Mga minamahal, sama-sama tayo, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At habang ating inaawitan ng dakilang Diyos, mga mahal, pinaghahanda ko na rin po yung ating mga tinapay at ubas, mga mahal, sa ating Holy Supper, mga kapatid. Hallelujah. Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan. Naging alipin na sanlibutan. At nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang
Ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa limutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako, lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo, at magpapatawa ng mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kaya'y buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Sa Kalbaryo, inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kaya'y buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin, ikaw ay nagbago sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Bago tayo sumalo sa banal na hapunan, naway naunawaan natin, mga mahal, yung ating pag-aaral, mga kapatid, tungkol sa not discerning the Lord's body. Alam niyo, mga minamahal, panahon na ngayon, mga kapatid, para kumilos tayo, magpagamit tayo sa mahal na Panginoon. Yung mga hindi pa nagtatapat, magtapat na sa mahal na Panginoon. Yung mga walang takot sa mahal na Panginoon, magkaroon na tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Yung mga namumuhay, mga inamahal sa kanilang sarili, mga kapatid, baguhin na natin. Sumunod na tayo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, alam niyo kung bakit napakahalaga niyan. Sa tuwing nagkukulang ka, sa tuwing, mga minamahal ko, sumusuway tayo. Ang panlulupaypay ay hindi lang sa'yo, kundi sa iyong pamilya. Binibigyan sila ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng panlulupaypay. Dahil sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Akala natin minsan, mga mahal, yung ating paglilingkod, sarili lang natin ito. Tayo lang, sarili lang natin, mga mahal, ang ating nililigtas, hindi po. Mga minamahal, kapag masigasig ka, masigasig ang pamilya mo. Kapag masigasig ka, mga minamahal ko, nandun ang pag-iingat ng Diyos sa mga kapatid mo. Nag-iingat ang Diyos sa mga anak mo, mga minamahal. Hindi mo alam yan. Hallelujah. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Mahalin mo ang gawain ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kaligtasan. Mahal, hallelujah.
Dati tayong makasalanan, hinango ng dakilang Diyos sa ating mga kasalanan. Muli nating awitin ang awitin ito. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aming Diyos, ay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay nabago sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo. Minsan pa sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, ang Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo. Amen. Dumalangin tayo sa mahal na Panginoon para sa ating Holy Supper. Tayo magsisimangin mahal sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkukulang, pagkakamali. Uwin mahal, hallelujah. Naway marapati ng dakilang Diyos, maging kaaya-aya tayo sa ating Holy Supper. Marapati ng dakilang Diyos, maging mahal tayo, maging katanggap-tanggap sa ating Holy Supper, sa kanyang trono ng biyaya. Hallelujah. Purihin ka, man ang Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos. Hallelujah. 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 There is Jesus. Hallelujah. Lord. Merciful God. Nasa ating kalagitnaan ang mahal ng Panginoon, mga minamahal. Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo
iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di pinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay ibinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Amen. Hallelujah. Queen Mahal, ihanda natin ang ating mga puso, mga kapatid, sa ating Holy Supper. Ginugunita natin, mga minamahal, ang kahirapan ng dakilang Diyos, pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Pagkaroon tayo ng kanya-kanyang panalangin, mo'y mahal tayo magsisi. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, mambanal, tarok mo, O Diyos. Talastas mo ang aming mga puso. Mahal na Panginoon, hallelujah. Wala pong naililihim sa iyo, mahal na Panginoon, O Diyos. Narito kami, mahal na Panginoon, nagsusumamo, umihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkukulang, pagsalangsang sa iyong mga kalooban. Linisin mo ang aming mga puso. Kami na balik sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, Amang Banal. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, O God. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng malalamang dugo, O Diyos, na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa panalangin, O Diyos, hallelujah, aming beloved honorable pastor. Lord God, mahal na Panginoon, hallelujah, marapatin mo, Amang Banal, ang bawat sa amin sa araw nito. Maging kaaya-aya sa iyo, mahal na Panginoon, Lord, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hawakan natin may mahalang tinapay. Simbolo po ng katawan ng ating mahal na Panginoon, may mahal na naghirap. Binugbog ang mga minamahal. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin nating sabay-sabay. Hawakan natin ang katas ng ubas. Simbolo po ng dugo ng mahal na Panginoon, may mahal na umago sa krus ng Kalbaryo. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, dearest Jesus. Thank you so much. Thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thank you so much for the sweet holy presence of God in our midst, Lord. We worship you, Jesus. Ito kanin mo, makibahagi
Ito, tinapay ng buhay. Kain mo, mag-iisa. Patuloy na niyang awitan ng dakilang Diyos, may mahal. Kumikilos sa mahal ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan ng dakilang Diyos. Ito ang sanang bagong inumin mo, mag-ibahagi. Ito ang sanang bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Sanang bagong tipan. Yan ang katawang pinayupan. Yan ang tugong tumitis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbalik si Jesus na buhay. Na hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, manatili tayo may mahal sa ating mga kinalalagyan, mga kapatid. Binibigay kong pagkakataon ating beloved my co-preacher brother Eddie Grafani, may mahal sa ating pong pananalangin, sa ating pong mga pangangailangan. Amen. God bless you so much po. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord and Preacher, Brother Nilo Di Guzman. Wala po mga baguhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ano ang sabi ng ating pag-aralan? Hallelujah. Tayo po ang naging dahilan. Hallelujah. Kung bakit ang ating dakilan Diyos ay tumanggap ng mga sugat. Hallelujah. Upang tayo po'y gumaling. Ang ating dakilang Diyos ay nagpapako sa cross upang ating matanggap ang dakilang kaligtasan. Kinumpleto lahat ng ating pinakamahal na Panginoon, ang kaligtasan, hallelujah, na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya ito po yung ating angkinin, tayo po'y lubos na sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon
Tayo po ang naging dahilan. Hallelujah. Dahil sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, tayo po'y magsusumamo. Patuloy po natin hingin sa ating pinakamahal, pinatuloy po'y panghawakan. Hallelujah. Balik po ang ating unang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upo aming pinakamahal, Peso Kristo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Narito po yung mga pinagpalang mga anak, mga hinirang dakilang Diyos. Sa panguna panalangin po namin mahal, gilang Pastor Lisa Dalmin and Prophet of God. Kami po'y patuloy nagsusumamo, humingi ng kapatawaran sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasad, pagkakamali. Dakilang Diyos, patawad, mahal, pero patawad po. Mahal, Panginoon, ang bawat isa amin, mayroon po kayong mga pangailangan sa iyo. Kailangan ka namin, dakilang Diyos. Hallelujah. Una-una, amin po sinasamo sa iyo. Ibalik niyo po kayo ng pag-ibig, aming katapatan, kagalakan sa pagsusunod at paglilingkod sa iyo, mahal, Panginoon. Marapatin niyo po kami, dakilang Diyos. Magiging karapat dapat handa sa iyong pagbabalik. At upo, mahal, Panginoon, bigyan po ang puso mo pagmahal sa aming kapwa at tao, sa mga oras sa buhay. Wala pa siya banal gawain na sila man din. Hallelujah. Aming po may dala sa banal gawain, mahal, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa amin. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Kailangan ka namin, aming pinakamahal, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At ilians po natin ating sarili. Isipin po natin, kamay po natin Binol Pastor na siya po naglilian sa bawat isa atin. Anong mga problema, alam po natin, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamahal, Panginoon, bilang point of contact, isang kamay sa ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, panglupaypay, dalawang kamay po ating itataas. Hallelujah. Sa tayin po natin lahat ng uri ng gawa ng kaway sa mga pariampalan ng ating dakilang Diyos, ating pinamahal sa Kristo. Ipatong po natin ating mga kamay. Upo, mahal na Panginoon, sa paunang-palangin po namin, Brother Pastor Lisa Dalmida, aming gagamitin ang inyong dakilang makapangariang pangalan sa pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway, sakit, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng uri ng karamdaman, ubo, cast out right now, cast out in Jesus' name, problema, kahirapan, paglupaypay, panlalamig, limos, cast out in Jesus' name, fright, glory, panglupaypay, cast out in Jesus' name, kahirapan, cast out in Jesus' name, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, all vices began, all problems over right now, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At patuloy po natin, papurihan natin na kailan Diyos sa pangamitan nating pagsigaw. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Minsan pa, tayo po'y patuloy na tinuturuan ng ating pinakamahal na Panginoon, na ating bigyang halaga, hallelujah, ang banal na dugo ng ating dakilang Diyos, ang kanyang banal at ng kanyang banal na katawan. Tayo naging dahilan, hallelujah, tayo din, ang ating dakilang Diyos din po, ang gumagawa ng paraan upang tayo po'y makasunod lubusan sa pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. At sa ating pagpatuloy, narito po